Assalamualaikum. Welcome back po sa ating channel. Ang problem natin for today ay mula sa PSAD problem. And ito ay isang passboard problem na lumabas noong November 2021. The eye bolt shown is subjected to three forces. Compute the resultant of the three forces. Okay, so ang hinahanap dito sa problem is yung resultant nitong tatlong forces na ito. Okay, so i-draw natin ang ating FBD or free body diagram. Okay. So, convert natin itong mga forces na nakaslant sa kanilang mga component. Okay, so ito ang kanilang mga component, itong component ng P1 at saka P2. And kapag ginamit natin yung component nitong P1 at saka P2, wala na itong mga resultant or itong P1 at saka P2. Ayan. Okay, pwede na tayo mag-summation of forces dito. Unahin natin dito sa summation of forces horizontal. Assumption natin dito is to the right is positive. Start tayo dito sa 240 cosine 45. Dito sa P2x. P2x natin is to the right, so positive siya. And then P3 is positive dahil going to the right. Tapos P1x is to the left, so negative. And this is equal to Rx. Okay. Ang horizontal component ng ating resultant is 110.1 Newton. Okay, so proceed naman tayo sa summation of forces vertical, and this is equal to Ry. Assumption natin dito is upward is positive. Unahin natin dito sa ating dito sa P1i, P1y. So upward siya, so positive. And then ito namang component ng P2 vertical is upward, so positive din. And then wala nang ibang vertical forces kundi ito lang dalawa. So equal Ry. Okay, so compute. Ry natin or vertical component ng ating resultant is 469.71 Newton. Okay, meron na tayong x and y component ng ating resultant, so that means pwede na natin siya makuha. So using this equation. Okay. Ang resultant natin is 482.4 Newton. And ito ang ating final answer. Second solution. Okay, meron tayong second solution dito sa ating problem. And this is using complex. Okay, so gamitin natin dito yung complex mode. Okay, so mode 2 and then yung input. Yan. Ang ating resultant dito is 482.4 Newton.
And yung ang kanyang angle is 76.81 degrees. Okay, so proceed naman tayo sa ating Canon. So ito naman ang ating gagamitin. So sa mga wala pang Canon F789 SGE transparent, pwede po kayo makabili dyan sa ating description. Meron po tayong affiliate link dyan and i-click nyo lang po. Okay, so kung interested kayo bumili ng Canon or calculator na ganito, i-click nyo lang ang ating affiliate link. Okay, proceed tayo. So, una dito is i-press natin ang mode and then 2 kasi yung 2 is yan yung complex. So, press 2 and then i-input natin ang gusto natin i-input. So, unahin natin dito sa ating 460 and then ang kanyang angle, okay, angle is 0. Okay, 0 ang kanyang angle from the positive x-axis. So, 0 yan and then plus dito naman 240. Ang angle niya is 45. So angle then 45 then plus 600. And then ang kanyang angle. Angle niya is dito from positive x-axis up to this point. So 180 minus 30 yan. Okay, so angle and then 180 minus 30. So, open parenthesis and then itong okay and then close equal. Okay, so pagkatapos natin ma-press yung equal, may lalabas na dito and then i-click na natin yung apps. Then pindutin natin yung 1 dahil ito yung gusto natin. Yan. And then equal. Lalabas na dyan ang ating answer. So 482, ito ang resultant. And then yung angle naman natin ay nandito. So press right din yan. Ito naman ang kanyang angle. 76.81 degrees. So kung i-draw natin ang resultant nilang tatlo ay nandito. Somewhere dito. Okay. And ang kanyang angle na 76.81 degrees is magmula dito sa positive x-axis up to this point. Yan, 76.81 degrees. Okay, problem solved mga tol and see you again sa ating next problem inshallah. Assalamualaikum.